Sara Duterte, kung nakikinig ka, pakita mo ang galing mo bilang abogado. Sumalang ka sa witness, pakita mo kung gaano ka kagaling sumagot. Kapag na-accuse ka ng crime, pag may kaso ka, usually ina-expel ka na daw as a member because may paniniwala ang mga INC na wala silang member na kriminal, wala silang member na corrupt, malinis. So tiwalag na dapat si Marcoleta, gano'n? Lahat yan bawal, lahat ng government officials, employees, bawal tumanggap ng pera dahil nakaupo ka. Ba't ka bibigyan ng luxury bag or Rolex? Kung hindi ka naman nakaupo, hindi ka naman bibigyan ng mga yan kung hindi ka nakaupo, di ba? Bakit hindi na lang sa akin binigay, di ba? So yun yung ginawa Kasi kay hindi ako Marcoleta. congressman. DDS talaga yung nagpapoliticize sa 18 Marines. Kasi parang pinapalabas nila na lahat ng mga flood control hearings noon one-sided lang. At itong sa 18 Marines ay hindi daw pinapakinggan. Kasi parang gusto ng mga DDS talagang santuhin or sabihin na mga bayani. Mga martiro, gano'n. Sila nagsasabi niya na bayani ang 18 Maleta Boys. Saan yung kabayanihan doon? Mukha silang, no offense to them, pasensya na, mukha naman silang guns for hire. Let's say si Sara, kaso hindi pa mangyayari. Sabihin natin, presidente siya sa 2028. May magpapile ng impeachment. Himala, pumasa sa lower house. Pag pumunta sa Senado, kikidnapin lang niya 10 o 9. Hindi ka na pwede magkaroon ng 16. 15 lang ang pwede mag-convict. That is illogical. That is absurd. Are you giving them ideas? All right, we're live. Okay, so I am very blessed to have this awesome guest. Sobrang di ko alam kung bakit ako napagbibigyan ng mga guest na katulad ng guest ko ngayon, si Attorney Jesus Jess Falsis. So how do you want me to call you? Jess, okay lang kahit ano. Jess. Jess. Of course, what's huge right now is the rally doon sa EDSA na naganap. I don't know if it's still ongoing. From what I've seen, ang unti na lang nung mga pumunta sa day 2. But yesterday, medyo parang may pangamba. Hindi ko alam, how would you describe it? There was parang everybody was watching it. Parang there are reports that the president is watching it closely. Was it how big was the rally, do you think, yesterday? Well, ano kasi, very damaging or malaki yung pervasion na nagawa kahapon because of the element of surprise plus yung actual intention ng rally is to really blockade or block EDSA. No? Kasi usually kapag progressives or mga Pinklawan or mga Catholic Church o yung mga nagko-commemorate ng EDSA, ang nag-rally dyan sa People Power Monument, they don't rally in EDSA per se. They rally sa White Plains Avenue, both sides, iba block. So ang nahassle lang doon usually yung mga pupunta ng Katipunan or yung mga magko-Corinthians, yung sa may likod. Pero may alternative or alternate routes yun. Pero ito kasi, ang nangyari kahapon, nung umaga, talagang may mga buses na hinarang sa EDSA. If you notice, actually, hindi naman talaga yung tao yung parang ano doon nakaka-perwish or nakakaharang sa mga general public, no, yung sa motorist. Ang nakaharang doon talaga is yung mga 6 to 7 tapos dumami pa yung parang colored teal na buses, no, ng New Era University which is owned by INC. So yun yung nakakatakot doon nung una, no, yung parang umaga, well coordinated, very sudden but very quick yung pagharang nila ng EDSA. So by 5 a.m., by 4 a.m., kahit 4 a.m. pa lang, yung mga super maaga na nga pumapasok ng work, talagang caught by surprise. But ayun nga, eventually nakita natin na lumaki naman sila siguro to 10,000, 15,000 people ang crowd estimate, but they could never really occupy yung White Plains kasi mahaba yung White Plains 'di ba? Meron pa nga yung middle point na parang gate ng Corinthians mismo. Usually ang mga Pinklawan, yung mga trillion peso march last year,
tsaka yung mga white ribbon, although yung white ribbon medyo konti ngayon no? Pero yung mga rallies last year, umaabot yan hanggang Corinthians dun sa White Plains na gate or even hanggang sa yung may Mormon ba yun na church? Yung isa Oo, namang church doon. Oo. dun sa bandang dulo ng White Plains. So, itong sa rally ng INC, eventually, parang nag-fizzle out. Parang hindi siya nasusustain and eventually nga, nung gumabi, hanggang nung umaga, kanina, hanggang hapon, na lang sila, mga 6,000 daw, no? According to the crowd estimate. But ngayon, medyo dumami ulit kasi gabi, no? So, dumami ng 5 to 8, hindi na mainit. Hanggang 8 p.m. lang yung permit nila and we're still talking now. It remains to be seen if may extend yung rally nila after 8 p.m. So kaya nakakatakot yung kahapon kasi nga it was surprising and it was very effective. But after that, the crowd size didn't really grow. Oo nga eh. Parang that's always been it's been tried several times by I don't know if people will agree, di ba? But this is kind of like DDS initiative eh, di ba? But although it's INC, di ba? Pero they're supporting a politician that's DDS affiliated, right? So pero nakailang attempt na sila into doing this. What do you think is missing for them? 'Di ba? Parang ano eh, 'di ba? Parang last year nakailang tawag si Sara mismo nung after niyang magwala, parang sabi niya, "Mag-EDSA tayo, mag-people power tayo," pero walang nangyayari. Well, last year nagkaroon din ng rally yung INC, no? Una kong Mm. sagot dyan, ang INC kasi hindi na din yan parang independent. Ang classification na din ng INC rally based on the personalities who attend it and based on what they're rallying for or against, more or less, it's quite easy to say, we can be confident in saying na DDS aligned ang Yeah. INC or Duterte aligned because they have criticized the administration or si Presidente Bongbong Marcos, but they have not really criticized Sara Duterte for her confidential funds or the other accusations leveled against Sara. No? So si BBM naman may mga accusations din, but yun yung tinututukan lang ng INC. And then yung mga personalities who attend like Amy Marcos, Marcoleta last year, this year Paulo Marcoleta, Leandro Leviste, Mike Defensor, Rani Ludovica, Caselis, Jean Kiko. Paras. Baka hindi na nga kilala nung iba yung mga sinasabi ko kasi may mga second tier na dyan, DDS personalities, but they are what you Second would year pa. call, may second tier, they are what you would call rabid DDS personalities at hindi ako yung nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan yung Bayan Muna or the progressives who held the White Ribbon March na may mga sumama na DDS personalities. Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Rabid kasi the way they present their arguments and the way they defend Sara Duterte is almost very cult-like. Parang wala na talagang mali, puro yung kabila lang. Unlike, let's say, mga Pinklawan who they accuse, sabi ng mga DDS, Pinklawan, na daw, pro-Marcos na daw, Marcos na rin, kain suka, ganun. But pero ang anti-Marcos na Pinklawan, like si Kiko D, yung Atom, August 21 movement, tsaka yung mga Ninoy Aquino supporters na hanggang Ninoy Tocoy to Pinoy, they're still calling out against Bongbong Marcos pero ayaw nilang mag-call for ouster, ayaw nila mag-call for resignation kasi ang papalit lang is Sara Duterte. Si Sara. Yeah. Yes, yun yung gusto ng mga DDS. Akala nila sasali itong mga Pinklawan like me included calls to rally against BBM when hindi siya simpleng call for accountability. Yung mga rallies na tinatawag nila against BBM
including this one, seems to be, and hindi naman kasi kami pinanganak kahapon, di ba, mga Pinklawan, hindi din naman kami magpapaloko, seems to be for the ouster or for the resignation of Bongbong Marcos. And we will never support that. We can never support that. That answers your question why hindi makabuo ng critical mass or ng malaking crowd ang mga DDS rallies. But we have to note ang INC rally last year, November, more or less successful. Pero it started out as a prayer rally. Wala siyang anything about calling for the resignation or ouster or protecting Marcoleta. Walang ganon. Ang basis ng tawag last year, kaya siguro madaming mga lokal or yung mga kapilya ng INC who responded, di ba? Madaming pumunta talaga na INC, mga 100,000 plus, almost a million, I think, no, at their peak, let's be fair, sa Quirino Grandstand. Pero iba kasi ang Quirino tsaka sa EDSA, no? Iba din yung connotation. Pag sinabihan mo yung mga tao, punta tayo ng EDSA. Pag sinasabi mong pumunta ng EDSA, parang ano yun talagang pang people power or pang withdrawal of support, pang ouster, pang resignation. So last year, malaki yung sa INC. Pero this year, I don't know why. They have to answer it themselves. Ako, I'm just guessing na it's because we can clearly see that the rally is to protect Marcoleta only or to prevent the trial of Sara Duterte, which nobody can support kasi parang hindi ka panipaniwala na selective justice. Madami pang dapat makulong, I agree, and everybody agrees sa flood control, but it doesn't mean walang nakukulong or selective justice. Andiyan na si Bong Revilla, andiyan na si Jinggoy. Of course, yung kay Manny Bonoan, debatable yan. Tama lang na questionin yan. But the argument na selective justice does not seem credible to the general public. Lalo na yung kay Marcoleta. Kasi Marcoleta doesn't, ang image niya, wala naman siyang reputation na santo. Wala naman siyang reputation na anti-corruption advocate siya. Ever since, wala kang narinig about Duterte, wala kang narinig about GMA, nung mga panahon na kongresista na siya, hindi bata itong si Marcoleta. Sobrang tandaan niya sa politika. So to say na let's rally to protect Marcoleta, why? Oo nga Actually, that's my next question. Kasi before kasi the INC, hindi naman siya ganito ka-active into politics, di ba? Ngayon parang, like you said, last year, nakadalawang parali na sila ngayon. And this one, I think this is the most politically obvious na political talaga kasi they're not admitting it that they're protecting Marcoleta, but it seems like that is the goal. And kasi it's basically, if you're gonna ask me, it's almost like parang it's a show of force into they're basically saying na this is our guy. Hands up. Diba? That basically that's what's ganun ang dating, at least for me and for sure for a lot of other people, Filipinos. Yung problema, sabi na ng INC, meron nga mga nagpo-post no ng mga INC members and former INC members na kapag na-accuse ka ng crime yata. Ito, hindi ako nagsasabi nito, ito ex-INC to, no? Na pag na-accuse ka ng crime, pag may kaso ka, usually in-expel ka na daw as a member because may paniniwala ang mga INC na something about yon na wala silang member na kriminal, wala silang member na corrupt, malinis. So tiwalag na dapat si Marcoleta, ganun. Kapag nakasuhan, dapat itiwalag siya kasi reputasyon ng INC yun kasi sikat na INC member. Si Marcoleta, hindi lang naman siya simpleng tao tapos wala ka namang makikitang human rights na mga organizations na sinasabi na political persecution or walang basis yung kaso ni Ombudsman. Ang sinasabi ng mga legal luminaries no na hindi DDS, hindi din sila pro Marcos, anti Marcos, Pinklawan, no? Of course, yung mga Pinklawan, sabihin nila mga lawyers na nagsasalita, bias.
But let's look at yung mga hindi, yung mga talagang di mo naman kilalang supporter ni Lenny or ni Bam, no? Those legal luminaries would say there is evidence, may basis to accuse Marcoleta. Hindi pa naman siya guilty, no? Kailangan siyang litisin, 'di ba? Wala namang sinasabi na guilty na siya kagad. Ang sinasabi may initial evidence that he seems chargeable for plunder. Kung inosente siya, ilabas niya yung depensa niya tsaka yung ebidensya niya sa korte. Pero kapag naakusahan siya, yun nga, sabi nga ng INC, pag may member daw silang criminal, yun ang sabi ng mga ex-INC usually tinitiwalag daw. Ano kaya mangyayari pag tiniwalag ka? How would the Filipino social media receive kung let's say itiniwalag si Marcoleta, no? I think dapat si Senator Marcoleta na mismo, no? Kunwari ako siya delikadesa lang na mag-resign ako as INC member kasi kung talagang naniniwala ka dun sa organisasyon, sa relihiyon, di ba? Hindi mo sila papahiyain. Plus, ito pa pala yung naalala ko, kaya daw usually hindi na nagiging INC member ang isang akusado kasi hindi ka pwede sumamba sa loob ng kulungan. Hindi ka makaka-attend ng yung mga kapilya o yung mga lokal na, yung mga requirements kasi ano yan meron silang checklist or meron silang di ba, strictness sa pagsasamba. Personally, hindi ako INC so I'm just relying on former INC members at mga INC na stricto yan. So kapag hindi ka naka-attend ng ilang beses, madidilis ka daw talaga. Yun ba yung English dun sa tiwalag? Hindi kasi, ano na lang yun dilis kasi yun yung naalala kong sinabi. Kasi may listahan. May listahan ng members, meron niyang nagche-check, meron niyang parang yung leader ng lokal, yung mga gano'n, no? So, may listahan talaga. Like, literal na lista. Literal na listahan. So, madidilis ka pag hindi ka nag-attend yung sa attendance check. But from what I don't know, I'm not sure kung sino yung narinig ko, but yung mga charges kay Marcoleta, parang di naman daw nila parang inimbestigahan. Those were just taken from things that he actually said, and then people just looked into it. And I think ang spin spin talaga no. Basta ang sinasabi ng INC is this is not to protect Marcoleta. This is to ano bang sabi nila? Parang selective justice. Binabaluktot ang batas. Yun, but we already addressed that, di ba? I already addressed yung sa selective justice. Yung sa plunder na kaso, no? Tsaka yung sa mga sinasabi lang ni Marcoleta, wala naman talagang inimbestiga. We have to remember, November 2025 pa issue itong election campaign donations ni Marcoleta. Let's rewind. Balikan natin, bakit ba nagkaroon ng ganitong issue, di ba? Lumabas yung mga SOSE, pinablish ng COMELEC. All elected officials are required to file a SOSE. Ang SOSE ay kung magkano yung ginastos mo at magkano yung mga contributions na nakuha mo para sa kampanya mo. Legal naman yun lahat. But you are required to declare sino yung mga nag-donate, magkano yung ginastos mo, and i-itemize mo. Napansin ng mga tao, di ba? Siyempre, accountability yan, parang salin. Titingnan ng mga tao yung SOSE, nakalagay, walang contributor or walang donor si Marcoleta kahit na ang ginastos niya sa eleksyon ay somewhere around 100 million pesos. Okay. So una, kaduda-duda na yon, walang nag-donate, walang nakalistang nag-donate. Ang ikalawang tanong kasi doon ng mga tao, ang kawawa si Marcoleta noon, sabay din lumabas yung salin. Sabay lumabas yung mga salin ng mga senador noon, pinablicize. Nakita ng mga tao, way below 100 million ang salin ni Marcoleta, yung dineclare niya, na assets niya, tsaka kahit yung cash on hand niya, paano siya makakagastos daw ng 100 million plus sa 2025 elections kung ganito lang yung salin mo? So, dalawa na yon, di ba? So, kinonek yung dots. So, the dots is,
kung nakagastos ka ng ganung amount, baka may nag-donate. So, Oo. So walang nakalagay na nag-donate pero donors. walang nakalagay. So, sinisingil siya ng mga tao, social media, mga journalist, yung mga sa Senate media, di ba? Alam mo, mahirap kasi maging senador ha. Sa totoo lang, alam mo kung bakit some of the best journalists of the country are in the Senate. May tinatawag na Senate beat, yung mga nakafocus sa Senate. So, talagang hahanapin nila yan. Kaya nga madaming interviews yung mga senador, di ba? Tsaka madaming memes, yung kay Bato, etc. Yung mga ibang naiinis na senador Oo. pag may tanong, di ba? Mga Senate beat reporters yan ha. So anong tinanong nila kay Marcoleta? So tanong-tanong talaga sila. So si Marcoleta, nainis siguro, nagyabang, may legal background, di ba? May sarili kasi siyang show. Lumabas siya sa Okay. show niya. Sa show niya, with INC din yun ha. If I recall correctly, INC funded yung Net 25. Yes. Meron siyang show sa Net 25. So doon, nagyabang siya. Blah, 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 blah. May kaibigan ako. Nag-donate Kami to sila. siya kaibigan. Ayaw nilang magpalagay or magsabi. Sabihin na lang, utang na loob. Sabi nung host, utang na loob. Sabi niya, hindi, utang lang. Something like ganun. Basta nakakatawa kapag pinanood mo talaga, parang kinakabahan yung host. Oo Kasi nga. kinakabahan na yung host kasi parang alam niya may mali sa pag-amen ni Marcoleta. Pero dada si Marcoleta, tsaka hindi naman mapipigilan si Marcoleta nung host kasi nga senador yan eh. Saka alam mo naman ang timbre niya ni Marcoleta. So after that, syempre madami ng mga progresibo, tsaka mga aktivista, at tsaka mga election watchdog nagsampa ng mga kaso, including itong si Professor Danilo Araw. Meron siyang grupo parang election watchdog na group kontra Daya. So nag-file siya. Sabi niya, election offense yan, may nagbigay, inamin ni Marcoleta, pero hindi niya nilagay sa SOSE. So sa talino ni Marcoleta, tsaka ni na Mike Defensor, kasi eventually, nalaman natin na 3 pala nag-donate, including Mike Defensor, 25 million each, total 75. So sa talino ni Marcoleta, eto legal document to ha. So ang binigay niya na counter affidavit sa COMELEC, yung final niya na response doon sa complaint, sinabi niya, meron nga akong donor or merong mga nagbigay. Pero hindi pa campaign period noong binigay nila yon, so hindi yun pasok sa election offense. Very technical yan na you can only be held liable for election offenses during the campaign period. So binigyan daw siya ng pera bago yung campaign period. Very wais. Kala niya, The problem wais is, ko. Lusot ako sa election offense, lusot ako. Tapos nag-submit pa siya ng mga annexes. Nag-submit pa siya ng additional documentation. Kinuha niya yung mga affidavit ni na Mike Defensor, kinuha nila yung parang statement of donation, basta nagbayad kasi ng donors taxes, sina Defensor, etc. Ano naman, documented talaga bago pa yung election, ganun daw. Okay, so para hindi siya fake. Talagang matagal na nilang inayos yung documentation. Pinakita lang niya sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, oo nga, naniniwala kami. Wala ngang election offense kasi totoo yung sinasabi. Based sa documents, based sa affidavit, before the campaign period. Okay na sana. Siyempre, bigla namang nagtanong din yung mga election watchdogs. Natalo sila sa kaso, galit sila. Nakita din ng mga, kahit sabihin natin haters ni Marcoleta, di ba? Yung mga pro bono, yung mga public interest lawyers, nag-isip, congressman si Marcoleta nung campaign period, di ba? Kasi tayo, may batas tayo, di ba? Na kahit mag-file ka ng candidacy, kahit tumakbo ka, hindi mo kailangan mag-resign. So yan ang ginagawa ng lahat ng politiko, including Marcoleta. Congressman siya noon. So tinignan ng mga tao, wala pa to si ombudsman ha, tinignan ng mga tao, plunder yan or graft yan kasi tumatanggap ka ng pera as a congressman, kaya ka binigyan ng pera dahil congressman ka. Bakit natin sinasabi yun? Si Marcoleta din ang nagsabi, tsaka si Mike Defensor. Si Mike Defensor may mga interviews yan, sabi niya, pare, kunin mo na to para to sa kampanya mo.
naniniwala kami sa'yo. Dahil congressman ka, believe kami sa'yo, pwede ka maging senador. Yun ang sabi ni na Mike Defensor, ha? Tsaka si Marcoleta, tinanggap niya, oo, sige, tatakbo ako, ganon. Ano ba, scripted ba yun? Pero hindi yung campaign period, ha? So, anong importance nun? Ang importance, ano yung intention? Bakit mo binigay? Bakit tinanggap? Ang intention, congressman ka. Malakas ang laban mo bilang senador. Kaya mo yan. Kaya mo manalo. Diba? Mag-i-invest kami sa'yo. Naniniwala kami sa'yo. Basta parang ganun yung mga salita ha, sa mga interviews ni Mike Defensor at Marcoleta. Bakit tinanggap yung ganung pera? Kahit ganun yung sinasabi, mukhang mabait, di ba? Mukhang maayos yung sinasabi. Pero sa batas kasi, hindi tinitingnan ng batas yung good intention or what. Kasi nga, kailangan stricto ha, hindi lang congressman. Sabihin natin, clerk of court, cashier, sabihin natin, empleyado sa prosecutor's office, etc. Bawal yan tumanggap. Lahat yan, bawal. Lahat ng government officials, employees, elected or appointed, bawal tumanggap ng pera dahil nakaupo ka. Kunwari, bakit ka bibigyan ng palabok? Bakit ka bibigyan ng 5,000? Bakit ka bibigyan ng luxury bag or Rolex? Kung hindi ka naman nakaupo, hindi ka naman bibigyan ng pera ng mga yan kung hindi ka nakaupo, di ba? Bakit hindi na lang sa akin binigay, di ba? So yun yung ginawa kay Kasi hindi ako Marcoleta. congressman. Di ba? Ikaw ako, di ba? Ako, barangay kagawad ako. So ako, I don't accept. Anyway, I can provide for myself. Why would I accept, di ba? And that's against professionalism. So kasama ang congressman dyan, code of conduct. Tumanggap siya. Yun yung batas. Sabi ng plunder, acquiring money, gifts, kickbacks. So hindi to kailangan taxpayers' money. Di ba? Yun din yung tanong mo, bakit plunder, di ba? Hindi kailangan galing sa kaban ng bayan. Pwede yan dahil nag-extort ka or nanikil ka. Di ba? Weteng. Weteng ni Erap, weteng ni Jinggoy. May kaso silang plunder noon. Nalusot ang nila. Oo nga, no? Tandaan mo, yung kay Duterte, meron siyang mga immigration officers. Yung high-ranking commissioners. Ano to hindi ordinaryong immigration. Yung nasa taas, yung nasa board, Bureau of Immigration mismo, yung nasa taas, 2 commissioner, sumingil ng 50 million kay Jack Lam para hindi siya i-deport or yung mga alipores niya hindi i-deport. Hindi naman yun galing sa kaban ng bayan, private money ni Jack Lam yun. Pero plunder din yun. So itong kay Marcoleta, kasi imagine lang, no, for example, kung sabihin hindi plunder dahil hindi public funds yan, no, or hindi kaban ng bayan, edi halos lahat pala ng government employees ngayon, pwede sabihin, mag-donate kayo sa akin. Wala nang sasabihin. Pero syempre, ang expectation ng nagbigay, tutulungan mo. Tutulungan mo sa fiscal, tutulungan mo sa judge, tutulungan mo sa legislation, tutulungan mo sa kaso mo, tutulungan ng police dyan sa pagkulong or whatever. Kahit wala kang sabihin, kahit hindi ka humingi ng conflict of interest, kahit hindi ka humingi ng pabor, yun na yun. Alam na yun. Kaya ka binigyan ng pera kasi nga, government official ka. So yun yung kaso ni Marcoleta. Sa talino niya, sa legal background niya, nilusutan niya yung election offense para lang maluto sa plunder. Plunder. Okay. So the his language saying na parang utang na loob, 'di ba? What does that imply? That's to me, hindi naman ako abogado or what. Parang it's a little bit incriminating if you got it's subject to a lot of speculation this Hindi, dininay niya yung utang na loob. Ang sabi niya sa host, hindi utang na loob, utang lang. That's worse. That's worse. Mas malala yun kung may loan ka or utang ka at kaya ka binigyan ay dahil congressman ka, graft or plunder yun. Plunder yun. Okay. Kasi nga, magiging beholden ka na. Tali ka na dun sa lender mo. Di ba? Okay. Kung gusto mo talagang umutang, dapat from banks, from regulated lenders, yung talagang professional, yung hindi mag-expect yung bangko ng pabor sa'yo kasi nag-apply ka for a loan, may collateral ka, binigyan ka ng loan. Eto, wala namang collateral kay Mike Defensor. So anong expect ni Mike Defensor?
O pare Yeah. ha, pag may kailangan ako, tulungan mo ako. Like what? Magbigay ako ng example. Anong tinulong ni Marcoleta kay Defensor? Remember, si Mike Defensor ang nagdala ng Orly Gutesa kay Marcoleta. Hindi ba pabor yun? Pabor yun. Kasi, Oo nga, no? Yung mga kasi Marines yata sa kanya rin galing eh. hindi Mga lang muna yung sa, wag muna yung sa Marines. Doon kay Okay. Orly Gutesa, klaro kasi na hindi makikilala ni Marcoleta si Gutesa kung hindi dahil kay Mike Defensor. Si Mike Defensor daw naglapit. Tanong ko sa'yo, kaya ba ng isang ordinaryong tao, kahit sino, ikaw, ako, na hindi kilala si Marcoleta, na hindi ka naman nag-donate kay Marcoleta, madali lang ba sa'yo magsabi, oy pare, meron akong witness na may alam. Gamitin mo nga or isalang mo dyan sa Blue Ribbon. Di ba? Hindi madali yun ha. Let's refresh Kung senador ka, kung senador ka, may nag-email sa'yo, may witness po kami, may nag-text, may tip, di ba? Sasalangin mo pa yan eh. I-filter mo yan ng maayos. Pero dahil si Mike Defensor, kakilala, kaibigan, na nag-donate kay Marcoleta, oh pare, I believe you. Naniniwala ako sa'yo. Sige nga, lika na. Pero sino nga ba ulit yung Gutesa? I think siya kasama yun doon sa flood control, di ba? Yung Siya yung unang Marines. Hindi siya 18 Marines, siya yung una. Oo, siya yung orig na may maleta, di ba? Siya yung Orig na maleta, boy. Okay. Now, let's go to the Marines, di ba? Kung ano bang tawag ngayon, yung iba tawag kargador, yung iba tawag bodyguards, or whatever, di ba? These witnesses na supposedly na sa totoo lang kasi ang nagiging thing ngayon is yung mga sa DDS side parang ang dating sa akin is they really want to paano ba, how do I put this, kasi there's an impending impeachment for the vice president and it seems like ang play nila is yung mga senador, inuuna yung impeachment and they are trying their best to avoid the flood control scandals to protect kung sino man kailangan na protect, probably themselves and the president. That's yun yung sinasabi ng narrative. And now they are presenting these Marines, these witnesses. And ang nangyayari ngayon, kasi hindi naman tayo if there's corruption, there's wala namang, I don't think there's any Filipino na hahadlang to dun sa pag-iimbestiga ng corruption. But then again, ang nangyayari kasi parang politicized yung paglabas ng Marines and now parang nagkakaroon ng choice na parang ano bang mas importante, yung flood control ba, yung corruption ba, labanan ba yung corruption and or impeachment, 'di ba? Kasi sa totoo lang ngayon they went to nagkaroon ng after the coup d'etat in the Senate, 'di ba? Medyo gumulo yung Senate. Actually magulo talaga yung Senate a few weeks ago. And now to me, kasi hindi naman ako DDS, hindi naman I don't identify also as pink. Parang ngayon kung ano man yung truth dun sa mga pinagsasabi ng mga Marines, parang parang nawalan ng weight in a sense kasi parang ginawa mo to for this purpose eh. What do you think about that? What are your thoughts about those? Hindi, una naman kasi yung politicization, hindi naman yan nanggaling sa sa taong bayan. DDS talaga yung nagpa-politicize sa 18 Marines. Ano yung politicize na sinasabi ko, no? Kasi parang pinapalabas nila na lahat ng mga flood control hearings noon, one-sided lang. At itong sa 18 Marines, na pinapakita yung corruption, quote-unquote, ng administration or ng mga pinklawan like Trillanes, De Lima, etc., ay hindi daw pinapakinggan, hindi sineseryoso. Ang problema doon, hindi naman kasi pwedeng kainin lang or bilhin yung binibenta ng 18 Marines or 18 Maleta Boys, basta-basta. Nagagalit yung mga DDS na hindi pinapaniwalaan yung 18 Marines. To begin with, hindi naman nila napatunayan na credible sila.
Ang problema, paiba-iba yung kwento. Ang problema, madaming mga butas yung kwento, di ba? And to begin with, actually, ang problema ko sa 18 Maleta Boys, wala naman sila talagang sinasabing corruption. Wala silang sinasabing corruption ha. None of their affidavits say na may ninakaw na pera. Ang sinasabi nila, nag-deliver sila ng maleta or pera as mga tao ni Zaldico dito sa mga politiko na ito. Okay, anong kaibahan nun? Kasi ito yung hindi masyado lumulutang kasi insinuation lagi ang ginagawa ng 18 Marines na porket may dineliver na maleta na galing yun sa flood control or nakaw. Wala yun sa affidavit nila, sa totoo lang. And the reason why I can see that is because if that were true, kung alam pala nila na from corruption yun or from flood control, bakit hindi pa sila nag-file ng kaso sa Ombudsman Diretso using their affidavits or testimonies? It's because they know what they have is not enough, assuming it to be true. Sabihin natin totoo. Sabihin natin may dineliver na maleta. Mauna muna tayo kay De Lima at kay Trillanes. Na ito hindi to mga nakaupo ha. Hindi pa congressman si De Lima doon sa affidavit ng 18 Marines na nag-deliver sila 2023 or 2024. Nakakulong pa nga si De Lima until November 2023 So private person siya noon. Si Trillanes hindi din nakaupo. Natatalo nga sa eleksyon. Until now. Kahit bigyan sila ng maleta ng pera mula kay Zaldico, ano yung illegal doon? That's why hindi sila makapag-file ng cases. Kasi may kulang na link or may kulang silang logic para makapagsampa sa ombudsman. I-google mo, I dare anyone watching or listening right now, wala silang makikitang final ng 18 Maleta Boys tsaka ni Levi Baligod na plunder, na graft, or na any other case sa ombudsman or sa DOJ against these politicians. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, insinuation lang lahat na ang 18 Maleta Boys na yung dineliver nilang maleta ay from flood control. Okay. It's only insinuation. So anong problema doon? Ang problema, nakikita yan ng mga ordinaryong tao. Kahit si Jessica Soho, when she interviewed the 18 Marines, yung mga butas, tsaka yung kulang na link or yung kulang na logic. Kasi I think si Jessica Soho nga din yata nagtanong nun na parang, okay, anong masama kung nag-deliver ng maleta kay Trillanes or something? Ang sagot lang ni Levi Baligod nun, or nung isang 18 Marines, dapat daw imbestigahan pa. Ha? Oh. Okay, yes, imbestigahan pa, let's say, no, ng gobyerno, sure. Pero hindi na problema ng taong bayan yun kung hindi sikat or hindi pinapakinggan ang 18 Maleta Boys. Kasi parang gusto ng mga DDS talagang santuhin or sambahin or sabihin na mga bayani. Mga martyr, ganun. Sila nagsasabi niya na bayani ang 18 Maleta Boys. Saan yung kabayanihan doon? Mukha silang, no offense to them, pasensya na, mukha naman silang guns for hire. Security sila ni Zaldico. Bakit hindi pa sila nagsalita noon nung congressman si Zaldico? Bakit hindi nila sinabi, Filipino people, ang daming pera ni Zaldico. Nagbibigay siya ng maleta sa iba't ibang politiko. Saan nanggaling ang pera ni Zaldico? Walang ganon. Kailan lang sila nagsalita? Nagsalita lang sila nung wala na silang trabaho. Nung nag-abroad na si Zaldico at hindi na sila mabayaran ng kanilang monthly payroll bilang security ni Zaldico, saka lang sila lumabas. So actually malala pa yun kasi nga sabi ni Trillanes, sabi ng mga kontra naman sa 18 Maleta Boys, baka gipit lang. Baka kailangan lang ng racket nitong 18 Maleta Boys kaya sila lumabas. Okay. But then again, let's say, kasi Zaldico is, if it's true, is it really verified that these guys work for Zaldico? Nasa affidavit nila yun. Sila mismo nagsasabi Okay, na so nag-deliver sila ng maleta 2022, 2023, 2024 upon the orders and instruction of Zaldico dahil security boys or
ayun nga, Maleta Boys sila ni Zaldico. But okay kasi just because problematic yung kasi sa may mga tao kasi na ganito yung naiisip parang just because problematic yung mga statements itong mga Maleta Boys na to, it doesn't mean kasi they're affiliated with Zaldico, which is siya yung main guy pagdating dun sa corruption talaga sa flood control. So isn't there any grain of truth na, di ba, that they're really also telling the truth, di ba? So yun yung mga iisip din siguro ng mga DDS and even non-DDS people na parang okay, so what, na yun nga lang, let's say nagamit sila ng DDS, but then again they really work for Zaldico, 'di ba? And they might be truth dun sa mga ibang sinasabi nila. Okay, ang ano ko kasi dyan, ang sagot ko dyan, dito nga pumapasok yung politika. Una, pinupolitika nila, wag muna natin pansinin yung mga normal na congressman na pwede mo namang suspetsahan na nagkamaleta, di ba? Ang pinaka-issue dyan ng general public na hindi nga ma-convince ng mga DDS na sumama sa rallies or maniwala sa 18 Maleta Boys, yung politika na obvious na gusto nilang dungisan si Laila de Lima at si Trillanes over the ICC case. Kasi bakit ba biglang nagkaroon ng kinalaman dito sa affidavit na nagbibigay ng maleta dahil sa ICC at yung mga ICC na investigators, gano'n. Una, wala nga daw mali doon. I think tinanong to ni Jessica Soho kay Levi Balikot. Wala nga ding mali doon, wala namang illegal doon kung tinutulungan ni Trillanes yung mga ICC investigators. But halo-halo na yan eh. Una nga, illogical, improbable, yung kanilang mga allegations. So, ano yung politika na pumapasok dito? Baka invento lang pala lahat yun. So, yung nadadama yung credibility ng 18 Marines na, okay, may corruption, baka may corruption itong mga ibang congressman. Pero dahil itong mga ito, may sinama na hindi ka panipaniwala, it doesn't really sound logical or believable. At saka binabawi pa yung iba, di ba? Binabawi pa yung iba, di ba? Porque tumalong ka lang sa majority to minority, ang iniisip tuloy, kasinungalingan. Hindi lang yung isa. Pwedeng kasinungalingan lahat. So, hindi na siya magkakaroon ng value sa korte. Kasi pag sinalang mo yan sa korte, meron kang akusahan, madidismiss lang din, walang kwenta yung kaso. Kasi sasabihin nung inaccused, yung respondent, all of these are not credible. So, walang kaso. Okay. So, right now, kasi we're gonna, at the end of, nasa dulo talaga nito, we're gonna have to circle back to the impeachment Di ba? Parang everything. Bago natin iwanan yung 18 Maleta, ako kasi, kung ako yung scriptwriter ng mga DDS at ng 18 Maleta Boys, nag-focus na lang ako sana kay Zaldico at Martin Romualdez. Dinamay pa kasi nila sina De Lima, Trillanes. You know why it's so important? Ba't ako nagfo-focus kay De Lima? Si De Lima kasi has gained so much credibility kasi nga na-acquit siya doon sa kanyang mga drug cases na bogus. Napatunayan niya in the end na bogus or fake or kasinungalingan, na imbento lang ng Duterte administration, pinilit yung mga witnesses na magsinungaling, so nag-recant yung mga witnesses. So pagdating dito sa 18 Maleta Boys, ang iniisip ng mga tao, baka ganun din. Baka gawa-gawa lang to, i-recant in the future. Si De Lima, nasa kulungan noon, paano siya nabigyan ng maleta? Bakit siya bibigyan ng maleta? Hindi naman siya congresswoman noon, wala naman siyang kinalaman sa flood control, wala naman siyang kapaki-pakinabang. Ano ang value ni De Lima kay Zaldico para bigyan ni Zaldico si De Lima ng mali-maleta na pera? Yeah. Diba? So, yun ang punto ko. Ang punto ko, kaya hindi tuloy nagiging useful itong 18 Marines, kasi nandamay sila ng isang tao na madami na ang naniniwala na na peke yung mga kinaso sa kanya. So kung may kaso ulit ngayon or kung may ina-accuse ulit kay De Lima, most likely fake yan. I see. Okay. And also, basically, what you're saying is, kung ano mang credibility, kung ano man yung totoong alam nila, they have destroyed their credibility to be believed on by
everybody else except siguro dun sa mga DDS. Yes, imagine ikaw na nga nagsabi, hindi ko nga finokus yun eh. Si Loren, dagdag bawas, aalisin mo, or biglang walang maleta, just because kaalyado nila ngayon, napakaklaro Oo tuloy nga eh. ng politika na imbento yung mga sinasabi sa affidavit kasi pwedeng baguhin or madaling baguhin based on developments or circumstances. Yeah, yeah. Oh, it's so parang very convenient yung mga galawan nila, and also it's going to only one direction, 'di ba? Wala din sa ibang mga Sino ang DDS na congressman or senador ang dinawit nila sa affidavit? Eh si Jesus Escudero hindi na yung DDS kasi nasa Win Gatchalian majority. So parang si Oo. Loren. Si Loren dati, hindi nila kaalyado kaya kasama. So na-exempt dahil kasama na nila ngayon. hassle, no? But then again, it's right now connected din siguro, actually connected talaga doon sa nangyayari kay Marcoleta is the impeachment and yung count ng mga senador talaga, 'di ba? So for once and for all, Attorney Jess, ano ba talaga yung kailangan para ma-acquit or ma-convict si Sara? Kasi ngayon kulang butas-butas na yung mga senador eh. Wala din si Jinggoy, si Bato nagtatago, 'di ba? Kailangan what's the real deal when it comes to the technicalities in impeachment proceedings ng Senado? Ito anong tanong mo kung paano mako-convict si Sara? Oo, Ano yung kulang? now that there are senators na wala doon, and maaring si Marcoleta mawala din. Well, ganito yan. Una, dapat mangyari muna yung trial. So, we cannot put the cart before the horse. So, kailangan mangyari muna yung trial, makita natin yung ebidensya, mapakinggan natin lahat tayo, the Filipino people. And of course, itong mga senador, they are not lawyers. They are not purely lawyers. And they don't have to be lawyers. Ang kanilang conviction or acquittal will be based on their conscience and the logic of what they see sa evidence sa trial, no? So, yung mga tao na nagsispeculate, sure conviction, sure acquittal, ganyan-ganyan, hindi ko kasi magaya yun eh. Kasi I always want to wait until the actual trial. Of course, ako may sarili akong opinion na sa mga ebidensyang nakita ko na, most likely dapat makonvict si Sara. Pero hindi ko inaalis yung posibilidad na pag nagkaroon na ng trial, nagkaroon na ng cross-examination, nag-isa yung mga witnesses ng prosecution, nagbigay ng depensa si VP Sara. Finally, no, kung meron talaga siyang depensa, hindi ko Talaga inaalis. si Mary Grace Piatos. No, Diba? Baka pala meron talagang mga nakatanggap ng confidential funds at meron talagang saysay yung pagbigay nila ng confidential funds. So kung mangyari yun, di ba, dapat talaga ma-acquit si VP Sara. Pero sa ngayon, sa initial evidence na nakikita natin na kasalanan din ni Sara. Bakit pwedeng isipin ng mga tao na dapat siya makonvict? Kasi nga wala pa siyang binibigay na actual na defense or depensa niya, no? Sa ngayon, ang inantay ko, mangyari muna yung trial, although personally, sa tingin ko, she should be convicted. But, we have to wait for the trial because evidence can come out for or against conviction, and then we can say, kunwari, matapos na yung trial, hindi pa naman yan mag-decide agad eh. Meron tayong mga 1 week, sir, na pwede mag-usap after magtapos yung trial, di ba? Hindi pa yan magbibigay ng judgment agad. Ganun? Ang tagal na nga eh. Parang February pa daw matatapos eh. Parang natatagalan nga ako eh. Hindi, kasi kapag natapos mag-present ang defense, I'm sure bibigyan ng mga senator judges yung sarili nila ng let's say kahit 1 week to review all the evidence. And then magkakaroon ng session where they will make their decision. Parang yung kay CJ Corona, hindi naman pagkatapos ng defense, nag-decide na kagad yung mga senador eh. Meron silang ilang araw or 1 week to decide. So, Okay. doon din tayo papasok. Doon tayo dapat humusga na
sapat ba yung ebidensya or hindi. Yung tanong mo na kung may kulang ba sa ebidensya, ako sa tingin ko wala. No, I Ang may mean, kulang, yung depensa ni Sara. Kasi nga, depensa at argumento ni Sara lang ang makakatalo dito sa initial evidence na sa tingin ko sapat for conviction. But how about the technicality? Kasi like si Bato, Hindi, ang tinatanong diba? siguro Wala na kasi, siya. ang tinatanong mo sir is yung kung ilan ba to Oo, convict. ano kasi O baka before, yun yung tanong mo. well, that's another question. 'Di ba? Kasi nabawasan na sila eh. Ilang boto ba talaga ang kailangan ngayon to convict? Kung yan yung tanong mo, sa ngayon, sa karamihan ng mga abogado, no, and based sa kasaysayan, based sa president or sa mga nangyari noon, dapat talaga 16. Okay? Kasi Kahit two-thirds. oo. Kasi two-thirds of all members. Okay? Pero nga, noon naman, nung mga panahon na nag-impeachment trial kay ERAP, nung nag-impeachment trial kay Corona, wala namang absent na senador. Wala namang senador na may ICC warrant. Wala namang mga senador Oo. na nakakulong dahil may plunder case nung ini-impeach si Corona tsaka si ERAP. So anong sagot ko dyan? Una, walang nakalagay sa konstitusyon na 16. Ang nakalagay sa konstitusyon ay two-thirds of all members. So meron dyang space or meron dyang leeway to interpret ano ibig sabihin ng all All members. members. Oh. Kasi kung ang all members ay 24, kahit na merong patay, kahit na merong resigned, illogical yon. Bakit illogical? Kasi tingnan natin, ito yung pangalawang argument. Kapag ikaw ba ay akusado sa korte, may regional trial court judge, pag tinaas mo yan, Court of Appeals, pwedeng 3, 5, or 9 ang huhusga sa kaso mo sa Court of Appeals. Sa Supreme Court, 15. Tanong ko, pwede bang magbigay ng desisyon ang isang absent na judge? Sa RTC, mag-isa siya, absent siya, hindi niya nakita yung ebidensya, hindi niya nabasa, hindi niya nakita yung mga witnesses. Pwede ba siya magdesisyon? Obvious na sagot, hindi. Hindi pwede kasi Buhay wala siya. siya dun eh. Buhay siya, hindi siya patay, hindi siya nag-resign, hindi lang siya pumapasok, or nakakulong siya, hindi pa siya napapalitan, wala pang napapalit na judge. Pwede ba mag-decide? Bawal. Okay. Why? Due process. Illogical Yes. sa due process na ipapakulong ka or i-convict ka ng judge na hindi naman nakita at nabasa yung ebidensya. Itaas natin sa Court of Appeals. Itaas natin sa Supreme Court. Kapag may sakit ang isang Supreme Court Justice or Court of Appeals Justice, kasama ba siya dun sa mga bumoboto doon sa desisyon? Hindi pa siya patay. Hindi siya resigned. May sakit lang siya. Nag-leave of absence. Hindi niya nabasa yung ebidensya. Hindi niya nakita yung mga papel. Hindi siya counted sa boto. So, ganun lang din dapat. Ganun lang That's din probably dapat. happened already dun sa Supreme Court, di ba? Yeah, that Many times. happens in all countries in the world. Oo, Walang diba? justice na nagdi-decide or sumasali sa boto kung Ngayon- hindi sila nakapagbasa at nakapag-decide nung ebidensya. Bawal. Illogical, di ba? Illogical. Yes. Based Kasi on that logic alone, 'di ba? Parang hindi mo nga alam yung kaso eh. Bakit ka makakasama sa mga magde-decide tungkol dito? Correct. And sa ngayon, bawal manood ng TV sa loob ng kulungan. Bawal mag-online. Bawal mag-Zoom. Di ba? Kahit baguhin ng Senado yung rules nila, hindi pa nila nababago to begin with, bawal yun sa kulungan. Wala namang gadget. Bawal ang gadget sa loob ng kulungan. Ang sabi ng ibang mga senador, hihingi sila ng permission from the judge na dalhin si Jinggoy sa Senado. Bawal. Bakit? Suspended si Jinggoy. Hindi siya Oo pwede nga, no? dalhin sa Senado. 90 days. Suspended. So, hindi siya pwede. Kunwari, suspended ka as a podcaster. Let's just say may trabaho ka, sir. Tapos may boss ka. May boss ka. Sabi ng boss mo, sabi ng editor mo, suspended ka. O, hindi ka pwede pumasok. Hindi ka pwede mag-vlog. Di ba? Eh bakit sa senador? Hindi siya pwede pumasok dapat.
hindi siya pwede bumoto. Balik din tayo dun sa balik din tayo yung kay Bato, absent, di ba? Oo. Hindi naman siya nakakulong eh. Pwede siya magpakita anytime. Magpakita muna siya para counted siya. Kung hindi siya Oo nga magpakita, kung absent siya, bakit siya mabibilang? Bakit siya mabibilang doon sa 2/3 majority? Dapat hindi siya mabilang doon. So sa akin hindi to legal opinion. This is a logical opinion. Yes. Hindi yes. nilagay sa konstitusyon na 16. Ang nilagay nila 2/3. So kapag nagto-2/3 ka, mathematics yan. Pag 2/3, merong denominator. May base, di ba? Baka hindi alam ng ibang DDS ha. Denominator, meron kang i-multiply doon sa baba. Oo. 16 out of 24. Kung 24, hindi nga 24. Hindi 24 kasi illogical. Hindi niya makikita yung ebidensya, uma-absent siya, ayaw niyang pumasok. Violation ng due process yun. Labag yun sa karapatan naman ng nagkaso. Imagine, biktima ka, ikaw yung namatay. Ikaw yung namatayan. Yung pamilya mo, kinasuhan yung pumatay, yung sa Tacloban, yung sa Ateneo, sa Aurora, sa yung mga nalunod. Nagkaso sila. Pwede bang mag-decide yung judge na absent? Na hindi naman wala doon. Well, And so, if 'di ba yung example mo kasi the senators are acting as judges here, 'di ba? If exactly. if the Supreme Court judges, the justices themselves are not counted, I think the same logic would apply for senator judges, 'di ba? Well, your argument checks out, 'di ba? Ito pa sir. Ang 2/3 hindi lang yan sa impeachment. Ang 2/3 tinitingnan din yan sa pagpasa ng tratado or ng treaty. Tinitingnan din yan sa pag-declare ng war. Kunwari, gera, di ba? Oo. Isipin nyo, sir, China, napasok tayo, na-infiltrate tayo. Kinidnap nila 10 senador or kinidnap nila 9 na senador. Sabihin natin, mas malala, 1 senador na lang ang hindi nila nakikidnap. Okay. So hindi na tayo makapag-declare ng war. O paano lang? Hindi na pwedeng ma-approve ng Senado yung desisyon ng presidente na mag-gera laban sa China kasi may constitutional requirement, 2/3 vote of Congress to approve. So, kikidnapin lang or kung patayin kaagad ng China itong mga senador, wala nang pwedeng mag-approve ng war. Okay. Paano kung may mga trader pa? Paano kung may mga trader, may mga Chinators? Siyam sila. Sabihin ng Siyam, boycott kami. Ayaw namin pumasok ng session. Ayaw namin bumoto. Oh, okay. Hindi mo na pwedeng aprobahan yung gera? Hindi pwede yun. Paano sa impeachment? Siyam kami. Ayaw namin pumasok. Dahil ayaw namin suportahan ang impeachment laban sa tao na to. Ito pa, mas malala. Okay. Paano kung presidente yung ini-impeach? Tapos, ang gawin ng presidente, kikidnapin niya yung 10. Oo nga. Never na siya makakonvict. Mas madali yun, di ba? Hindi Kasi na nandito pwede makonvict yung presidente. Presidente siya eh. Ito nga, vice-presidente pa lang. Nahihirapan na tayo. Madami nang dumidepensa eh. Paano pa pag presidente ang i-convict mo? Let's say si Sara. Let's just say, kaso hindi to mangyayari. Sabihin natin maging presidente siya. giving them ideas. Hindi, sabihin natin presidente siya sa 2028. May magpa-file ng impeachment. Himala, pumasa sa lower house. Kasi 1/3 lang yun eh. Himala, pumasa sa lower house. Pag pumunta sa Senado, kikidnapin lang niya 10 o 9. Hindi ka na pwede magkaroon ng 16. 15 lang ang pwede mag-convict. That is illogical. That is absurd. So, kung hindi kayo naniniwala sa akin ito logical opinion lang to maniwala kayo sa mga legal luminaries. Merong doctrine silang sinasabi si Dean Mel Santa Maria, si Dean Ranhilio Aquino. Meron kasing logic na absurd. Logical absurdity. You have to avoid absurdity. Nasa doktrina yan sa konstitusyon. You interpret the Constitution So, how does to avoid absurdity.
How does the Constitution deal with those kinds of adversity? Absurdity, rather. No, the way to deal with it nga is that the Supreme Court is told, merong tool of interpretation. Isang tool of interpretation is that your interpretation should support avoiding absurdity. Kapag in-interpret mo yung Okay. Constitution that will support an absurd or illogical conclusion, that is wrong or bad interpretation. You should avoid that. Kasi nga, mababaliwala Failure yung yun. konstitusyon. Mababaliwala yung konstitusyon kung ang decision mo always 16 votes. Why? Kasi nga, kikidnapin na lang yung Sham. Mm. Magpo-boycott lang yung Sham. Wala na mako-convict. So there are absurd ways to keep that requirement, 'di ba? Na parang kasi parang ngayon isipin mo parang parang ang labo mo naman, parang talaga ko kikidnapin yung Sham, 'di ba? Kikidnapin yung isa na lang senador, 'di ba? Pero medyo wild yun eh. But Pero realistic. stranger things have happened all throughout history. And Diba? kahit wild yun, balik Oo. tayo dun sa unang mas logical. Pangalawa lang yun pangalawa lang yung kidnap. Di ba? Ang una yung boycott. Okay? Mm. Madaling gawin yung Which boycott. happened already. Yes. Okay, bago yung boycott, ano pa yung isang argument ko? Due process. Hindi mo Yes. nakita yung ebidensya, hindi mo binasa, hindi mo nakita yung witnesses, tapos bibigyan ka ng power na mag-decide. Correct. That is a very strong argument, 'di ba? Logical argument 'yun eh. But then again, these ideas that you're talking about, they're not law yet. So I suppose what they're gonna do is have the Supreme Court legislate this or what? Hindi. Ano naman yan kung kaya namang kunin yung 16 to convict, kunin na lang. And I think kaya. So itong tanong na But whether wouldn't that be a gamble? Well, I think it would be parang that would be easier kung if the Supreme Court can intervene. Hindi, mahirap kasi na magpa-file na sa Supreme Court ngayon pa lang kasi wala pang issue. Lahat ito theoretical. Mhm. In the future pa. Ang Supreme Court sasabihin niyan kailangan mayroong actual na kaso. So kailan magkaka-actual na kaso? Pag nagbotohan na yung mga senador. Wait. Let me baka mali yung intindi ko. Gusto mo, klaruhin na ng Supreme Court ngayon pa lang. Hindi nila Oo. gagawin yon. Hindi Why? nila gagawin yon. Kasi wala pang kaso. Wala pang actual case. Bakit wala pang actual case? Kasi theoretical yung pinag-uusapan natin Paano But- kung What's the point? But what's Paano the kung point? umatin si Bato? Paano kung umatin si Mm, Bato? I see. Okay. Paano kung sa conviction nakuha yung 16? Hindi na natin kailangan pag-usapan ito. So, magkakaroon lang ng filing sa Supreme Court kapag 15 or 14 senators vote to convict. Pagdating nun, dapat mag-file yung 14 or 15 senators. Huh. That's oo nga no. So if you are to predict what's gonna happen, what do you think will happen? I think Wait. makukuha yung 16. How? Kasi sobrang tuso si BBM. Ay, dito si Banat Boy. Banat Boy, ano masasabi mo doon? Ay, hi sa mga nanonood. Hindi lang ako medyo... Sobrang galing ni BBM. Sabi ng mga tao talaga, weak president. Pero walang weak president na nakapagpadala kay Duterte sa ICC. Yeah, actually he's parang silent na ano siya eh. What's it called? Tahimik lang. Quiet assassin. Yeah. Quiet assassin. Yeah. So it's and he's very effective. Right now, puro I would say there's a lot of wins and Well, I would say even- yes and no. Siyempre may mga inflation, doon sa economic issues, kailangan pa galingan ni BBM. Pero sa political and democratic maneuverings, diba?
okay siya kasi West Philippine Sea, ICC, impeachment, okay siya. Huh. Okay. Well, sa So, economics, there will be other economics, factors. kailangan galingan niya yung ating gasolina, yung ating Oo nga. pagkain, yung ating ano, di ba? Huh. So, the impeachment trial, do you think mau-convict or what do you think? Acquit? Sinagot ko na nga yan kanina. Kaya, Okay. I will be fair, even to Sarah. Yeah, okay. I I get need it. to Okay. see the evidence. The I evidence, need to actually, yes. see kung sasalang ni Sarah ang sarili niya. Sara Duterte, kung nakikinig ka, pakita mo ang galing mo bilang abogado. Sumalang ka sa witness, pakita mo kung gaano ka kagaling sumagot. Oo nga, no? Do you think she would? There's no other way. Hindi siya mapapawalang sala kung hindi siya mag-a-appear. That would be interesting, no? This is- Only Sara Duterte can explain how she used the confidential funds. No one else. No one else. Only Sara Duterte can say ano ang nasa isip niya when she made the grave threats. No one else. No one else. Kasi a few weeks ago when the hullabaloo sa Senado were happening, parang it seemed that there was a point na parang yung mga Cayetano faction were parang malakas sila di ba? And then all of a sudden now parang naano sila na nabaliktad na, di ba? Because of Lumipat si Cheese at si Joel. Oo, 'di ba? So after that happened, parang now they're just flailing around. And Anong bangko yung ano? Ano yung bangko na may motto na we make things happen? Anong bangko yung may motto na we make things happen? Or yung parang ano, ano nga yung ba? anything is possible? Hindi ko alam. Hindi kasi ako nanonood ng TV na. Dali. Madaling Google lang, we make things happen. Oo. Okay. Ang alam ko lang yung yung BDO. Ano ba Okay. yun? Sabi ng BPI, we make Ay. things happen. Hindi ba BBM yun? Yan BBM, BPI. Okay, so I suppose thank you so much, attorney, for guesting in this show, and hopefully I can invite you for more episodes in the future, diba? And kasi ang dami pang mangyayari, like you said, there's a lot of interesting events over the horizon, and also there are some cultural topics din that we might want to discuss. Like din sa Pride Month, may mga naisip akong mga discussions about it eh. Basta may time, sir. Oo, yan. Ano tayo? Okay. Open tayo ng bank account sa BPI. We make things happen. Okay, so that's your final statement for tonight. All right. Ladies and gentlemen, Attorney Jesus Palsis. Yon. Maraming salamat. That's all for tonight. Let's next time we're gonna have more yung usual panel discussion natin. Maganda sana talaga yung pine-prepare ko, but unfortunately hindi tayo nginitian ng tadhana to make all of those happen. But okay, ganito, announcement. Yung mga nandito, 'di ba? We can create a discussion live stream. Eto si EJ Serio, sumali ka. Tayong magdedebate tayong hayop ka. 'Di ba? Dun sa mga regulars dito, we can talk about anything. Okay? So it's parang ganito. Sometimes I'm gonna try to invite people like Attorney Jess or kung sino. Pag walang-wala na si Nico David. pero we're gonna, that's one of the
one of the ideas na hopefully we can start this community na magkakaaway tayo gabi-gabi. Okay? So that's it for now. Yun lang muna. Paalam.